Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ay nagtitipon-tipon ngayon para sa groundbreaking ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences Building. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, tinatawagan natin ang punong lungsod ng Maynila, Mayor Francisco M. Dumagoso, para sa kanyang pambungad na talumpati. Upo po kayo. Sa ating pong minamahal na Pangulo ng Bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabinete, lalong-lalo na yung ating partner na DBM, mga congressman na nandito, konsehal, department heads, at yung ating provider ng top-notch quality education in the City of Manila, Pamantasan, Lungsod ng Maynila. Lahat ng mga guro ng ating PLM, department heads, at saka yung ating mga minamahal na mag-aaral ng Pamantasan Lungsod ng Maynila. Muli po sa inyong lahat, sa hindi ko pa nabanggit, binabanggit ko po kayong lahat. Good morning! Una po ay, Ginoong Pangulo, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtulong nyo at suporta sa pamahalang lokal. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ito'y patuloy na inyong pagsuporta sa pagpapalakas ng kakayanan ng lokal na pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng ating mamamayan, lalo na pagdating sa serbisyong pangkalusugan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Kumbaga sa kalye, Mr. President, walop. Walop na, kompleto na. Kaya po, Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng Pamantasan Lungsod ng Maynila, College of Allied Health Sciences. Mas madalit salita sa mga kababayan natin. Ito po yung mas kilala na College of Medicine. Pero mas tama daw po yung Allied Health Sciences. Dahil ang mga mag-aaral dito'y mahuhusay. At even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasan Lungsod ng Maynila. Halos taon-taon, 100%. At madalas pa nasa top 10 ang aming mga mag-aaral. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Maynila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources and might, physical ability, that we will finish this on time as scheduled, like what we did with Baseco Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Albert Elementary School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School, at yun nasa harapan po natin na Manila Zoo. At itong ospital ng Maynila. All done in less than 3 years at the height of pandemic. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. Dito man lamang kami mga batang Maynila,
masuklian ang inyong pagmamalasakit sa amin that we will deliver on time as prescribed in our goal. Kaya muli po, Mr. President, maraming salamat. At bilang panghuli, Mr. President, we guarantee you, in our own little way, with little resources or whatever resources that we have, we will align ourselves with your national goal to provide quality health care to our people, whether on a financial assistance, whether on delivery of services, whether putting up facility, whether buying equipments, and now producing medical professionals in the next generation. And just so you know, Mr. President, itong pinuhunanan ninyo used to produce a cap of 300 students every year. Itong pinuhunanan ninyo, you will produce in your nation-building approach of 5,000 students. And it's worth every penny of taxpayers' money. Kaya muli, thank you, Mr. President. Maraming salamat po on behalf of the people of Manila. We wish you good health. We wish you to be successful in your commitment and fulfilling your duties to our people. And we will continue to support in our own little way. Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you. Maraming salamat po, Mayor Dumagoso. At sa puntong ito, ating inaanyayahan sa entablado ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng tseke na nagkakahalagang 15 milyong piso para sa President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco Compound, Port Area, Manila. At ito ay tatanggapin ni Dr. Naomi La Chica Licuanan at ni Mayor Dumagoso. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Mayor ng City of Manila, Mayor Isko Moret Maxi. Upo po tayo. The honorable members of the House of Representatives who are here with us this morning, Manila Vice Mayor Angela Atienza, Maynila Medical Center Chief OIC, Dr. Grace Padilla, the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, PLM University President Domingo Reyes Jr., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Mayor na nung nagturo ang First Lady dito sa PLM, na siyang nagturo, siya yung naging professor sa abogasiya sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi niya, sa dinami-dami niyang naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinakamagaling at pinakamasipag na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLM. Dahil, sabi, hindi ko nababanggitin yung mga ibang eskwelahan na naturuan niya. Pero sabi niya, yung mga iba, puro anak mayaman yung mga yun, mga spoiled. Dito, ang sisipag daw at talagang siniseryoso, dinidibdib na mabuti ang kanilang pag-aaral. Ay palagay ko, ganun din ang mangyayari dito sa inyong hindi medical school. All the
all the skills and all of the necessary training for all healthcare workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 malalampasan ng gusto yung 300 nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyong na ito dahil itong araw na ito sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences Building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon na aralin ang mga kursong pangmedisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang itong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Inilulunsad din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiologic technologies. Higit sa lahat, mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ako na huhubugin ng eskwelahang ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notcher at graduate ng health-related courses, hindi ba ninyo naabutan ang bagong gusaling ito? Natupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos. Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasan. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Batid natin ang mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital, kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya't bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon upang maging mas epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito pong mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, nandito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo pang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At kung minsan, hindi na umaabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DND, ating mga sundalo, at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 78 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga State University, naglaan din tayo ng higit 1 bilyong piso para tulungan ang ating mga estudyante. Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program sa BGH, halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito
ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni Jorme, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply ng mga gamot. So at the very least, 1 year tayong hindi na mag-aalala sa supply ng gamot. Bibisitahin din natin mga ospital. Eto, nandito tayo sa Ospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang Setyembre, naitala ng OMMC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyenteng unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations! Patuloy ito. Patuloy tayong magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo kung mayroong koordinasyon ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre, ang taong bayan. Sa puntong ito, nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Bukas po ang mga serbisyong ito para sa lahat, lalo na sa higit na nangangailangan. Dahil ang kalusugan ninyo patuloy nating tututukan. Sama-sama po natin itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat isa ay kayang mamuhay na may seguridad, magtagumpay sa kanilang layunin at makatulong sa pagpaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, tinatawagan po natin si Mayor Dumagoso upang tanggapin ang tulong pinansyal para sa pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences mula sa ating mahal na Pangulo. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa mahal na Pangulo na manatili sa entablado para sa isang photo opportunity. Tinatawagan po natin ang lahat ng pamantasan ng lungsod ng Maynila officials na magtungo sa entablado. Department of Health and Manila Health Department officials, maghanda na po. Maraming salamat po. Please exit to your left.
Maraming salamat po. Please exit to your left. Department of Health and Manila Health Department officials, maaari na po kayong magtungo sa entablado. LGU Manila officials, maghanda na po.